taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang lambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana at sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana.
Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami. At sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katwiran at mag-anig kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya'y manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya'y manatili. Siya ay purihin, subi ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang magawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, iyapang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling na mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres sa kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan
na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno, ang tahanang bukas para sa lahat. Sa Ebanghelyo ngayong umaga, narinig natin kung sino-sino ang pinili ni Jesus upang kaniyang maging unang alagad o simply apostles. Ito ay hudyat na mayroong isinusugo sa Jesus upang sumaksi sa kapangyarihan at habag ng Diyos. Marahil ito ang tugon ni Jesus nang makita niya kahapon sa ating ebanghelyo ang napakaraming taong sumusunod sa Kanya at siya ay nahabag dahil sila'y mga lito at nalulupaypay at parang mga tupang walang pastol. At sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus ang pagmamahal niya sa mga taong nangangailangan ng panibagong pananaw ukol sa awa at pag-ibig ng Diyos. Ito marahil ang isa sa pinakamagandang paraan na nakikita ni Kristo na kung saan kung ano ang kaniyang biyayang ibinibigay, ito naman ay ipinapasa niya sa mga alagad o apostoles at ang apostoles naman ang magpapasa sa mga taong nangangailangan at humihingi nito. Kung inyong mapapansin kung ano ang ginawa ni Kristo, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, at nagpahayag ng mabuting balita, ito rin ang kanyang ibinibigay sa kanyang unang apostoles. Ang salitang apostoles ay one who is sent. Siya na ipinadala. Ito ay originally ginagamit sa mga vassal emissaries, yung bang naglalakbay sa barko. Totoo naman, dahil ang mga alagad na ito na binanggit ay tumawid ng mga dagat at ilog, tumawid at pumunta sa iba't ibang lugar upang isabuhay ang pagtawag ni Jesus sa kanila. Sila na ipinadala. At sa pagpapadala ni Jesus, ang kanilang buhay ay naging saksi sa pag-ibig at awa, kapangyarihan at pagkadiyos ni Jesus. At ang mga misyonerong ito, ang mga unang alagad na ito, ay wala nang nakabalik sa kanilang sariling bayan. Kung saan sila nagpunta, kung saan sila ipinadala ng Espiritu, doon ang kanilang katapusan. Makikita natin sa Ebanghelyo, sa ikalawang bahagi, na huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hentil, so alinmang bayan ng mga Samaritano. Pinauuna muna ni Jesus na bigyan ng halaga ang mga Israelita, ang bayang tinawag ng Diyos na hindi naniniwala sa Kanya
bilang Diyos na sinugo ng Ama. Kaya ang mga alagad na ito, ang mga apostoles na ito, ay nagpahayag sa mga tupa o Israelita na nawawala sa kawan ng Diyos. Marami po tayong misyonero. Ang tawag po natin doon ay ad extra, yung mga lumalabas, isinusugo upang ipahayag at upang ipakita ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Maraming mga tinatawag na misyonero sa atin ngayon, kung saan kulang ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kahit saan kayo pumuntang bayan o bansa, marami tayong makikitang misyonero na ipinapanalangin natin na maging matatag at maging masaya na daladala ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. At iyon ay mga special call, mga tawag na natatangi na Diyos lamang ang nagpapahintulot na magawa ito. Pero sa Ebanghelyo ngayon, tayo rin ay tinatawag na maging misyonero. Tayo rin ay tinatawag na maging apostoles ad intra. Hindi na yung ad extra, ad intra. Papasok na dito mismo sa ating bayan. Tayo'y tinatawag na maging apostoles, maging misyonero upang ipahayag naman sa iba, sa mga nawawalang kapatid, sa mga nanghihinang kapatid, sa mga lumalayong mga kapatid, ang pagbibiyaya at awa ng Poong Jesus Nazareno. Hindi na natin kailangang tumawid pa ng dagat o ilog. Dito pa lang sa ating bayan, tayo'y magiging alagad na ni Kristo. Kung papaanong siya ay pumili ng unang 12, siya ay patuloy na pumipili ngayon upang maging misyonero at tagapagpahayag ng kaniyang mabuting balita. Ad intra. Sarili muna natin. Ako ba ay tunay na sumusunod at nakikinig sa kapangyarihan at turo ni Jesus? Ano ang klase ng aking pamumuhay ngayon na nakabase sa kaniyang mga katuruan at nakabase sa kaniyang mga salita? Kung nagagawa natin itong mismo ang sarili natin, ay makita sa liwanag ng pag-ibig at luwalhati ni Kristo, makikita nating tayo pala ay misyonero din, na tayo pala ay apostoles din, tayo pala ay alagad din ni Kristo na nagpapahayag sa iba ng aking pamumuhay ayon sa diwa ng kaniyang salita. Ad intra. Pagkatapos natin itong mailagay sa ating sarili, ito naman ay ibabahagi natin sa ating pamilya. Pagkatapos na ang pamilya ay mapagpahayagan ng mabuting balita ng Diyos, ito naman ay ipapahayag natin sa ating komunidad. At pagkatapos na ang komunidad ay mabigyan natin ng tamang proseso sa pagtingin sa biyaya ng Diyos, ang buong bayan ay maaaring sumunod. Ano ang halaga ng pagiging misyonero? Biyaya ng Diyos ang pagtawag sa atin sa araw-araw. Kailangan lang nating lumapit, mag-aral sa paanan ni Jesus. Palagi po nating naririnig na you cannot give what you do not have. Hindi natin kayang magbigay ng mga bagay na wala tayo. Kaya hindi tayo pwedeng magpahayag ng pag-ibig o salita ng Diyos
kung tayo sa sarili ay kulang nito. Hindi ko kayang magpatawad sa iba kung ako ay hindi pwedeng magpatawad mismo sa sarili ko. Hindi ako pwedeng magyabang ng kahit ano kung sa sarili ko wala akong kayang ipagyabang. Sa kaduluhan, hindi talaga tayo pwedeng magkunwari sa harapan ng Diyos. Hindi natin kayang magbigay ng bagay na wala tayo. Ang unang alagad upang maibalita nila ang tunay na pakay ng Diyos sa bayan, ang kaligtasan, sila muna ay sumunod, nag-aral, kinilala si Jesus upang sila ay mayroong maibigay sa iba, upang sila ay may maibahagi sa iba, upang sila ay mamuhay ayon sa forma ng Diyos. Dahil kahit hindi ka magsalita, kung namumuhay ka ayon sa diwa ng kabanalan ng Diyos, magniningning sa sarili mo at buhay mo ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ito po yung ating asamin, ang mahawa, ang mabigyan, ang mayakap ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Para tayo naman ay handang magbigay ng kaparehong awa at pag-ibig sa iba. Yun po ang tunay na alagad ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang maipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong spirito ng lakas upang bigkasin ang katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo,
at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para sa pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.